7. Yan po, basahin po natin sa wikang English. Yan po yung nasa slide po mga kapatid. Sige po, basahin po natin. Yan. Now, as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, and that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother." And he answered and said to him, "Teacher, all these things I kept from my youth." Then Jesus, looking at him, and loved him, and said to him, "One thing you lack. Go your way, sell whatever you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me." But he was sad at this word, and went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God." And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said to them, "Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." And they were greatly astonished, saying among themselves, "Who then can be saved?" But Jesus looked at them and said, "With men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible." Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa pagbibigay mo sa bawat sa amin ng magandang kalusugan, isang buhay, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Salamat, O God. At kami lumalapit, Panginoon, na may pagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng makasalanan na amin nagawa, O God. Lord, patawarin niyo po kami at linisin sa mga pagkakasala na ito. Lord, make us worthy again na tanggapin ang iyong pagpapala through your word sa bawat sa amin. And it is our prayer, O God, na anumang yung mga rebuke na aming matatanggap sa umagang ito, nawa bigyan mo kami ng puso na tatanggapin ito. Higit sa lahat, Lord, ang bawat sa amin ay magkaroon ng puso na andun yung kapayapaan, pagpapasakop at pagsunod sa inyo, Panginoon. Maparangalan ka, madakila ka. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Yan. Muli mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo. Amen. So, sino sa atin yung hindi ko alam yung may asawa na dito, no? Yung nag-asawa or nung nagkaroon ng girlfriend na sinabi na magiging masaya na ako. Pero ang totoo, sa totoo hindi naman. And the worst thing is nag-end up na nagiwalay. Sino dito yung nagsabi na yung isang bagay, mabili ko sana itong bagay na ito ay magiging masaya na ako. Pero nung nakuha mo na yung bagay na yon, sinabi mo, ay hindi pa rin ako masaya. And itong text po natin, itong rich young ruler na ito, meron na siyang lahat. Meron na siyang lahat. Yung looks, yung career, yung success, yung ari-arian, meron na siyang lahat. Pero, hinahanap niya pa rin yung ating Panginoon. Bakit niya hinahanap yung ating Panginoon, mga kapatid? Kasi, meron siyang naranasan na kakulangan sa kanyang puso. Kaya hinanap niya si Jesus for eternal life. Kaya yung title ng message ng Lord sa atin, mga kapatid, ay Salvation is Everything. Kasi doon sa rich young ruler na yon, nasa kanya na ang lahat, pero may kulang pa rin. Pero pag nasa iyo yung kaligtasan ng ating Panginoon, wala ka nang hahanapin. You may have everything, good family, good career, pero
sinasabi ng Bible, that is empty. Empty ka pa rin. Kulang ka pa rin. Kasi meron diyang bahagi sa puso natin na nakalaan lamang na ang ating Panginoon ang siyang magpupuno nito, sabi ko sa Ecclesiastes. So, relationship to Jesus, salvation is everything. Yun talaga yung kailangan natin, mga kapatid. Amen? Itong ano na to, itong rich young ruler na ito, ano yung kanyang gusto? Yan, balikan po natin. Ano yung kanyang gusto? Ang kanyang gusto, mga kapatid, ay eternal life. Ang kanyang gusto talaga ay eternal life. Akala niya, pag meron siya ng lahat ng kung ano yung meron na siya, okay na siya. Pero may kulang. So he long for eternal life. Akala niya meron siyang magagawa para makuha ito. Tandaan po natin, salvation ay hindi reward sa performance natin, kundi regalo ng Diyos para walang sino man na makapagmalaki. Tapos pangalawa, meron siyang kakulangan. So what he lack? So ang kulang niya is yung surrender at obedience sa ating Panginoon. Actually, hindi pera talaga yung problema niya. Ang problema niya ay yung pera ay instead na nakaupo sa kanyang bulsa o sa kanyang wallet, ito ay nakaupo sa kanyang puso. Yun talaga yung problema niya. And pangatlo na pag-aaralan po natin ngayon is ano yung inoffer ng Panginoon. So ito po yung message ng bawat sa atin. May imbitasyon ng Panginoon sa bawat sa atin na tayo po ay maging totoong tagasunod ng ating Panginoon, hindi lang yung lulubog lilitaw sa church, na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng eternal life. Yan. Kasi ang tunay na buhay ay hindi matatagpuan sa pamilya lang, sa pera, sa posisyon, sa tagumpay, kundi sa isang relasyon na totoo sa ating Panginoon. Amen? So, nandiyan pa kayo mga kapatid. So maraming tao, mga kapatid, na ang iniisip ay sapat na ako ay mabait. Maraming tao nag-iisip na sapat na marami naman akong tinutulungan eh. Maraming tao nagsasabi na successful naman na ako. Pero itong itong rich young ruler na ito sa Mark chapter 10, may pera siya. Nirerespeto siya ng tao. Maayos yung buhay niya. Pero alam niyang may kulang siya. Amen? Alam niyang may kulang siya. Kaya, you see mga kapatid, yung success does not mean or equivalent na pag successful ka sa family mo, successful ka sa studies mo, successful ka sa career mo, successful ka sa business, successful ka sa mga ginagawa mo, it doesn't necessarily mean, mga kapatid, na close ka na sa ating Panginoon. Kasi sabi nga dyan, what if your career is successful pero tuyong-tuyo naman ang iyong kaluluwa? E di wala din. Successful ka nga pero tuyong-tuyo naman ang iyong kaluluwa. What if your bank account is growing? Maganda yung trabaho mo ngayon pero nawawala ka naman unti-unti sa Panginoon. Nawawala naman yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Wala din, di ba? What if your reputation is expanding pero lumalayo ka naman sa Panginoon? Dumadami nga yung yung influence mo, lumalawak ang influence mo, pero lumalayo ka naman sa Panginoon. Wala din, kapatid. So see, success does not mean that you are close sa ating Panginoon. Hindi po 'yon, mga kapatid. Kasi yung greatest barrier, mga kapatid, to following Jesus is not always our sin. Ulitin ko po. Totoo yung kasalanan ay talagang hadlang yan sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Hadlang yan para maranasan natin yung totoong intimate relationship sa ating Panginoon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kasalanan yung hadlang. Kasi meron isang bagay na pinagkakatiwalaan mo na pwedeng hilain ka nun palayo sa ating Panginoon at yun ay magiging
barrier sa ating relationship sa ating Panginoon. Amen? So, sinasabi natin, minsan, may kasalanan ka, kaya ka lumalayo sa Panginoon. That's true. Pero, meron din pagkakataon na yung kasalanan ay hindi siya yung dahilan kung bakit ka lumalayo sa ating Panginoon. Observe po natin yung nangyayari sa atin. Huwag natin tingnan yung katabi natin. Observe natin, mga kapatid, no? Bakit nawawala yung iba? Bakit hindi sila nagpapatuloy? May kanya-kanyang reasons yan. Baka maaari may problema sa pamilya. So, yung problema na yun, hindi naman kasalanan yung maaari. Nagtatrabaho. O, hindi naman kasalanan yun eh. Pero nilalayo ka palayo sa Panginoon. No? So, it's not always sin yung magiging barrier. Meron isang bagay dyan na pinagkakatiwalaan mo more than God, kaya pwede kanyang ilayo. So, yung career, yung social media, pwede kang ilayo niyan sa Panginoon, yung family, yung love of money, or yung habit mo. Sa Pilipinas, uso ngayon yung pickleball. Kaya ang daming nababalo na sa pickleball. Kaya pagka inuna mo yung habit mo kaysa sa Panginoon, idol yon, kapatid. So ngayon, ngayong umaga, pag-uusapan natin itong rich and young ruler. So lahat po tayo ay makaka-relate dito kasi rich tayo. Tayo po ay young. Ayan. Taas po dito nung mga young dyan. Ayan. Tayo po ay ruler. Actually, itong Mark chapter 10 na to, yung 17 to 27, itong kwento na ito, mga kapatid, ay isang tragic na tagpo sa Bible. Tragic siya. Imagine mo, kapatid, Pagkatapos nitong rich young ruler na ito na makausap ang ating Panginoon, tinalikuran niya si Lord. Di ba? Tinalikuran niya, di ba? Tragic yun. Kasi marami din sana na magkakaroon din ng relationship. Kaya lang, they turn their back to Jesus. Di ba? Sayang, di ba? Sayang, I remember meron akong hinayuan dito sa Saudi Arabia. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mapasok yung kwarto nila. And they are, I think, six sila dun sa room na yon. And nandun ako for a mission. Sa room nila, umupo ako doon and naghihintay ako na sana umupo sila, no, sa harapan ko. Kaya lang walang umupo kahit isa. Sabi nung isa, maglalaba ako. Sabi nung isa, maliligo ako. Teka lang, pwede naman mamaya yun, di ba? Tapos sabi niya, kausapin ko yung pamilya ko. So I've been there for 15 minutes waiting na merong umupo doon para marinig sana nila yung mensahe ng kaligtasan. Pero wala eh. So, sayang, di ba? Chance na dapat ito nung rich young ruler eh. Na talagang magkaroon siya ng relationship sa King of Kings and Lord of Lords and our Savior Jesus Christ. Pero sayang, di ba? Yung chance niya nandun na. Kaya nga sabi ko, tragic itong kwento na ito. Pag naunawaan natin, tragic ito, mga kapatid. Kaya nga, itong message na ito, mga kapatid, I hope na maunawaan talaga natin. Baka mamaya, last chance na natin ito na mapakinig ng message ng Lord. Kaya huwag natin talikuran ito. We don't know when the Lord will come. Grabe na yung wars talaga dito sa mundo, sa Middle East. Hindi na siya humuhupa, palala ng palala. Diba? So kailangan ready tayo na humarap sa ating Panginoon. So we have all the chances, mga kapatid. Ang dami mong chances na pumunta ka sa church, narinig mo salita, huwag ka nang tumalikod, huwag ka nang lumayo. Please, kapatid, sayang. Kagaya nitong rich young ruler na ito, kapatid, nandun na siya eh. Nandun na siya, makikilala na niya yung tagapagligtas na hinahanap niya. Magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. Pero sayang, tumalikod siya, kapatid. Kaya huwag ka rin tatalikod, mga kapatid. Praise God na nandyan ka, kapatid. Praise God na nandito ka ngayon, nakikinig, kapatid. Kasi alam ko, kaya nandyan ka, nilaban mo ito. Pinili mo ang ating Panginoon. Itong rich young ruler na ito, kapatid, ran away from God. Tumakbo palayo sa ating Panginoon. Kaya, praise God, nandyan ka. Naririnig mo yung mensahe ngayon, kapatid. Naririnig mo yung mensahe ngayon at huwag mong tatalikuran itong mensahe na ito.
Baka kapatid, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa susunod na araw sa buhay mo. Siya ay successful, tong rich young ruler na ito, morality-wise. Kasi sabi nga dun, sununod nga niya yung mga Ten Commandments. Mayaman, pero he walk away na empty. Wala siya, wala. Kaya may prayer mga kapatid, no? May prayer, ulitin ko. May prayer na nawa hindi ito mangyari sa inyo, mga kapatid. May prayer na nawa hindi ito mangyari sa atin kasi sayang. Sayang, hindi mo na may babalik kapatid yung pagkakataon na dapat meron kang relationship sa ating Panginoon. Pero mas pinili mong tumalikod, umayaw. Sayang, sayang kapatid. Kaya may hope and prayer. Kahit gaano kahirap ang buhay, mga kapatid, magpatuloy pa din tayo. Laban lang mga kapatid, laban lang tayo kay Lord. And praise God, kapatid, nandito ka ngayon. Salamat sa Panginoon, nandito ka ngayon, napapakinggan mo yung mensahe na ito. And don't turn away from this message, mga kapatid. Amen? Pag-usapan natin sa verse 17, ang sabi po dyan, now, as he was going out on the road, one came running, tumatakbo, papunta sa ating Panginoon, knelt at lumuhod sa ating Panginoon. Pag-usapan natin yung mga naka-highlight dyan. Tapos sabi niya, good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? Pag-usapan po natin yung running, yung knelt, what shall I do, at saka yung inherit, mga kapatid. Dito sa dito sa tagpong ito, mga kapatid, ang ating Panginoon ay papunta siya sa Jerusalem. And may tumakbo sa kanya, lumapit at tumatakbo, running, sabi doon. At sino to? Itong young rich ruler running to God. During that time, mga kapatid, itong rich young ruler na ito, he is a man of authority. Ibig sabihin, nire-respeto talaga siya. Meron siyang, nasa otoridad siya. Kaya, pag ikaw ay tumatakbo during that time, ay hindi ito ordinary or hindi ito usual. Amen? Parang si Trump, si Donald Trump, yung president ng US, hindi mo pwedeng patakbuhin yan. Di ba? Hindi mo pwedeng patakbuhin yan. Kaya yung mga Jewish ruler during that time, bababa yung kanilang dignidad para tumakbo. Kasi pag tatakbo sila, kasi dito pa yung para nakasutanan sila during that time, di ba? Itataas pa nila yun eh. And during that time, no man in authority ay tatakbo except pag sa digmaan. And itong young rich ruler na ito, mga kapatid, sabi dyan running. Nakalagay dyan si slide, running towards God. At hindi lang siya tumakbo, kapatid. Sabi dyan, lumuhod siya. Wow! Bakit niya ginawa ito? Tumakbo siya and then lumuhod siya sa ating Panginoon kasi desperado siya. Desperado siya, kaya ginawa niya ito. Kasi externally, mayaman siya. Externally, successful siya kasi ruler siya. Jackpot ito, di ba? Pagka naghahanap ka ng AFAM, jackpot ito. Di ba? Mayaman. Tapos, man of authority, successful. O, di ba? Pag naghanap ka ng AFAM, wow, jackpot ito. At perfect din ito maging member ng church. Di ba? Mayaman, man of authority, good looking. Pero, tinanong niya ang ating Panginoon. Sabi niya, what shall I do to inherit eternal life? Ano yung gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Wow. This young rich ruler, di ba? Tinanong niya yung greatest and very important question sa kanyang buhay. Di ba? At I believe lahat ng tao ay tatanong dapat ito, who is the way to eternal life? Tingnan po natin, pansinin po natin anong sabi niya diyan. Sabi niya, what shall I do? Sabi niya, ano ang gagawin ko? Sabi sa Tagalog, ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? May napansin ba kayo sa kanyang tanong, mga kapatid? May napansin ba kayo, mga kapatid? Shall I do? Di ba? Shall I do? Ano yung gagawin ko? Ibig sabihin, akala niya na meron siyang magagawa para makuha niya yung eternal life. Di po ba?
Akala niya yung good works niya ay dadalhin siya sa eternal life. Kaya sabi niya, ano yung gagawin ko? What shall I do? Napansin niyo yun mga kapatid? Akala niya, meron siyang magagawa para makuha niya yung salvation. Di ba? Tandaan natin, ang salvation ay hindi reward sa performance natin. Kasi ang salvation ay regalo ito ng Diyos. No one can boast. Sabi sa Ephesians 2:8-9. Amen? Bakit ganun yung thinking nitong ano na to? Itong young rich ruler na ito? Kasi achiever siya. Achiever siya. Sino achiever dyan? Achiever siya kasi akala niya lahat ng mga bagay pwede niyang pagtiyagaan. Akala niya lahat ng kanyang bagay, lahat ng mga bagay ay makukuha niya pag ito ay pinagtiyagaan niya, nagtrabaho siya ng maayos. Akala niya makukuha niya lahat ng mga bagay pag ginalingan niya. Yun ang kanyang pananaw. Yun yung kanyang thinking. Ganyan yung religion, mga kapatid. Para sa kanya, lahat ay pwede niyang makuha. Yung fame, yung kasikatan, yung wealth, di ba? Pero lahat yan meron siya eh. Pero sabi diyan may kulang. May isang kulang. Kaya nga sabi niyo, what shall I do? Ano yung gagawin ko para makuha ko ang eternal life? Next issue, mga kapatid. Basahin natin ulit, mga kapatid. Next issue. Sabi niya, what shall I do that I may inherit in eternal life? Next word is inherit. Para mamana ko, sabihin yan, kapatid, mamana ko ang eternal life. Yan. Para mamana ko ang eternal life. Generally, mga kapatid, yung mana ay hindi yan pinagtatrabahuhan. Yan. Inheritance is not gained by doing, it is by being. Generally, binibigyan ka ng mana ng magulang mo kasi anak ka nila. Binibigyan ka ng mana ng mga magulang mo kasi part ka ng family. Amen? Nakuha po natin, mga kapatid. Sino dito yung maraming mana? Mga kapatid. Sino dito yung walang minana kundi yung karamdaman? Hindi naman sana. Sino dito yung maraming minanang ari-arian? Kung titingnan po natin, mga kapatid, yung last will and testament, yung mana is a virtue of relationship. Wala nakalagay doon sa last will and testament na ito yung ginawa mo nung buhay ka, nung nabubuhay ka, kaya ito yung mamanahin mo. Walang ganon. May nakakita na ba sa atin dito ng last will and testament, kapatid? Kung wala pa, pares lang tayo. Kasi wala pa ako nakita. Pero si Pastora Alma, kasi siya yung ginawang administrator ng kanyang magulang sa kanilang mamanahin, sana all, di ba? Ay na-confirm ko sa kanya na sa last will and testament, wala pong nakalagay doon na ito yung mga ginawa mo kaya meron kang mamanahin. Sabi niya, kaya meron silang mana sa kanilang magulang kasi sila ay mga anak. So, yung kapatid, yung inheritance ay hindi po ito na-earn, mga kapatid. Amen? Hindi po na-earn yung inheritance, mga kapatid. Hindi po ito pinagtatrabahuhan. Amen, mga kapatid? Inheritance are not earned. It is by relationship. Inheritance is received through your relationship, not your works. So, iniisip nitong ruler na ito na kaya niyang pagtrabahuhan yung eternal life. Di ba? Sabi niya, paano ko ba makuha ang eternal life? Kasi I have everything. Lahat meron na ako, sabi niya. Sana all meron ka, di ba? During that time, mga kapatid, akala nila, pagka meron ka ng everything, mga kapatid, ay yun na yung buhay. Yun na yung definition nila ng buhay. Kaya nga nakakalungkot eh. Actually, pag nakikita ko talaga yung mga dating umaattend ng church,
Tsaka yung mga hindi rin umaattend ng church, nakakalungkot kasi akala nila na yung career lamang ay yun na talaga yung buhay, eh. Kaya dun talaga naka-focus ang lahat na 'pag marami kang ari-arian, meron ka ng buhay, 'di ba? Gano'n yung thinking ng mundo kaya sabi ko nakakalungkot, nakakalungkot talaga, nakakalungkot. Kaya tayo din mga kapatid, 'wag tayong lumayo. Akala natin gano'n din, akala natin pamilya lang talaga ang buhay natin. No, mga kapatid, no, mga kapatid. Lahat tayo mawawala dito sa mundo. Hindi puwedeng pagsabi mo 'pag may career ako, 'pag successful yung family ko, successful yung business ko, marami akong followers, yun na yung definition ng buhay. Hindi, kapatid. Maaari yung mundo ganyan ang definition niya. Hindi gano'n, mga kapatid. Hindi natin puwedeng i-equate na yung prosperity is divine favor, mga kapatid. Yung automatic ba na pag-iisip ng tao na 'pag mayaman ka sigurado may Diyos ka? Meron ba kayong narinig na mga gano'ng mga tao? Ay, mayaman ito sigurado 'to may Diyos. Pero tingnan natin, this young ruler has everything, pero may kulang siya. Maari may Ferrari siya, may mga Rolex na siya, 'di ba? Pero may kulang pa rin siya. He's driving the best car, itong young rich ruler na ito. Ano pa yung kanyang hilingin? Nasa kanya na nga ang lahat. And yet, may kulang sa kanya. Kahit nasa kanya ang lahat, he feels empty despite having everything. Amen? Amen? So, sino dito yung life application? Sino dito yung mahilig mamasyal? Hindi masama yung mamasyal, ha? Hindi masama yon. Pero, kahit, kunyari, namasyal ka, tapos umuwi ka na sa bahay mo. Pero pagdating mo sa bahay mo, parang gusto ko ulit mamasyal. Ano ba yung ganun? Parang gusto ko ulit bumalik ng Taiwan. Parang gusto ulit pumunta ng Singapore. Parang gusto ko pumunta ng Japan. Pero galing ka na. Di ba? Galing kang bakasyon, pero kauwi mo pa lang, parang gusto mo na ulit pumunta ng bakasyon. Kasi nga, that will not satisfy us, kapatid. Di ba? This man has everything, pero may kulang pa siya, mga kapatid. May kulang pa siya. Sabi diyan sa Luke 12:15, then Jesus said, beware. Sabi niya, bantayan nyo. Guard, sabi niya, guard against every kind of greed. Yung pagiging sakim. Kasi life, sabi niya, yung buhay ay hindi nasusukat by how much you own. Hindi nasusukat yung buhay, ay hindi yun nasusukat kung gaano ka-successful ka, kung gaano ka-achiever ka, kung gaano kadami ang meron ka. Amen? Ang bigat, ano? Nandiyan pa kayo, mga kapatid. Having life is not measured by how much you own. Having a lot of possession, having success, having achievements doesn't mean you have life, kapatid. Tama na pag mayaman ka, pag nawala yung buhay mo, meron ka pa ring possessions, pero hindi mo nga lang madadala. Amen? Example niyan, si Marcos Sr. Nung namatay siya, marami siyang iniwan na ari-arian, pero hindi niya nadala. So, maari sa atin, meron din mga titles na lupa na hinahawakan. Pero sa kabilang banda, mga kapatid, marami tayong nakita na mayayaman na mga tao, pero nagpakamatay. Is that life? Ganun ba natin i-define yung totoong buhay? Oy, may buhay yan kasi mayaman siya, pero nagpakamatay naman. Marami tayong kilala o nababasa, napapanood na mayayaman, pero sira ang marriage. Is that life? Yun ba yung masasabi nating buhay? Marami tayong kilalang mayayaman, pero sira ang pangalan na iniwan. Is that life, kapatid? So,
ang sukatan ay hindi sa dami ng posesyon, sa dami ng achievements, o sa dami ng success, mga kapatid. Having a lot of possessions, success, and achievements does not guarantee good life. Kasi success, mga kapatid, can fill your calendar but not your soul. Only Jesus can fill your soul. Doesn't matter kung gaano ka kabisi, kapatid, para lang sa mundo. Pero yung successes na yon, dahil nabibisi ka, it will not fill your soul. Only Jesus will fill your soul. Kaya nga itong rich young ruler na to pumunta sa ating Panginoon. Eh. Kasi nga, he has everything pero may kulang pa rin sa kanya. Paano kung bibigyan ko kayo ng regalong ito? Di ba ang ganda? Di ba ang ganda? Balik ko doon. Di ba ang ganda, kapatid? Ganda ng regalo eh. Ang ganda, di ba? Pero paano kung walang laman yan? Wala din. Di ba? Maraming buhay na externally good sa panlabas. Parang, uy, ang saya-saya. Daming picture sa Facebook. Punta doon, punta dito, kain dito, kain dito. Post na mga properties dito, ganyan. Pero inside ay empty. Inside ay empty, kapatid. Kaya sabi ng Bible, what good is it for you to gain the whole world, yet forfeit your soul? Wow. Grabe, no? We say, sinasabi natin, money can solve problems. Totoo po yun, kapatid. Totoo po yun. Money can solve problems. Kaya minsan, sana naging mayaman na lang ako para hindi naghiwalay yung magulang ko kasi yung pera kasi yung pinag-awayan nila. Diba? Kaya may mga ganun eh. Sana naging mayaman na lang ako para hindi namatay yung kamag-anak ko kasi wala kaming pambayad. Kung mayaman lang, sana ako may pambayad. Makinig kayo, mga kapatid. Yung pera is a good source. Tama po yun, mga kapatid. Good source siya. Pero hindi siya yung ultimate source, mga kapatid. Alam nyo, kasi kung ang tingin natin sa pera is the solution, the ultimate solution, nagkakamali ka. Kasi, tingnan po natin, mga kapatid. Tingnan natin, ulitin ko, kung sa tingin natin, makinig po kayo ha, kung sa tingin natin, mga kapatid, yung pera is the ultimate solution sa buhay natin, nagkakamali ka, kapatid. Kasi, tingnan natin ito. Tingnan mo yung nasa slide, kapatid. Sino yung pumunta na ng Singapore? Sabi dyan, suicide rates in Southeast Asia. Southeast Asia lang yan ha, hindi Asia. Southeast Asia in 2024. Ito po yung rate. Ang Singapore, ang sabi po diyan, number 1 siya, meron siyang 11.2. Singapore is a rich country. Mayaman yan. Nakapunta na ako doon, kaya I can testify na mayaman sila. Grabe yung orderliness, apakalinis ng bansa. And then, organize yung traffic nila. Actually, hindi talaga matraffic eh. Organize kasi yung transportation nila. In short, mayaman talaga sila. Mayaman talaga sila. Pero kung titingnan mo dyan, kapatid, sila yung number 1 sa Southeast Asia na mataas ang suicide rate. So sabihin mo ngayon, money ba ang ultimate solution, kapatid? Kasi kung money ang ultimate solution, hindi dapat ganyan kataas yung suicide rate ng Singapore. Kasi mayaman sila eh. Hindi sila naghihirap eh, kagaya natin eh. Di ba? So, naniniwala ka ngayon, kapatid, na money is not the ultimate source. Kasi kung ang money ang ultimate source, kapatid, dapat hindi ganyan kataas ang suicide rate ng Singapore. Kasi Singapore ay mayaman. Siya yung
pinakamayaman, isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Nasaan ang Pinoy dyan? Nasaan ang Pinoy dyan? Nasa baba. Ilan? 2.2 lang percent? Bakit kaya? Pero meron pa rin. Pero mababa lang yung rate ng Pinoy. Di ba ang Pilipinas hindi naman mayaman? Mahirap na bansa yan. Third world country nga yan eh. Di kagaya ng Singapore na first world country sila. Sa tingin ninyo mga kapatid, bakit mababa yung suicidal rate ng Pilipinas? Mga kapatid. Bakit? Kasi, ang Pinoy kasi, pakainin mo lang yan, hindi yan magpapakamatay. Di ba? Sabi niya, ba't ako magpapakamatay? Bigyan mo lang ako pagkain. Hindi ako magpapakamatay. Kaya yung Pilipino, lahat kakainin, no? Daga, ahas, mga insekto, wag lang mamatay. Di po ba? Kasi survival tayo, mga kapatid. So, to some degree, mga kapatid, tama, pera is a big help. Malaking tulong talaga yung pera. Pero hindi siya yung ultimate solution. Na-prove na natin yan dito sa rich young ruler. Na-prove na natin sa Singapore. Kasi kung totoo yung pera is the ultimate source of happiness, di wala na sanang naghihiwalay ng mayaman. Kung yung pera ang ultimate source, di sana wala na nagpapakamatay na mayaman. Tama, mga kapatid? God wants you to be blessed. Gusto ko ng Lord na pagpalain. Pero, if the blessings ay dadalhin ka palayo sa ating Panginoon, hindi mo na ito ibibigay ng Panginoon. Just like a good loving father. Kung alam niya na ikakasira mo ito, kapatid, sabi na, hindi ko muna ibibigay ito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, maghantay ka lang, may ibibigay din sa iyo ang Panginoon. Kasi God wants you, gusto ng Panginoon na ikaw ay pagpalain. Pero huwag kang mag-focus sa blessing. Mag-focus ka doon sa source of blessings. Ang problema kasi sa atin, gusto natin ng blessing, ayaw naman natin yung sumunod sa source of blessing. Yan ang problema talaga sa atin. Real talk, mga kapatid. Real talk. Don't focus on the provision. Focus on the provider. Kailangan meron kang relationship sa provider. Hindi lang gusto mong provision, panalangin ng provision, pero wala ka namang relationship sa provider. Alam mo kapatid, kahit wala sa iyo yung blessing at provision, pagka nasa iyo yung provider, blessing na yun kapatid. Amen? Blessing na yun kapatid. Sabi po dyan, what if all my achievements ay mawawala bukas? Sapat pa rin ba ang ating Panginoon? Para praise natin. Paano yung mga pinanggagalingan? What if, kung yung lahat ng mga pinanggagalingan ng kagalakan ko, ng happiness ko, ng kapayapaan ko ay mawala bukas? Sapat pa rin ba si Jesus sa buhay mo, kapatid? Kung mawala yung meron ka ngayon, ibig sabihin ba nun wala ka na rin bang silbi? Kapatid. Hingin ko lang yung time nyo. Medyo mahaba yung message pero malaman yung message. Kung mawawala yung meron ka ngayon, ibig sabihin ba nun wala ka ng silbi, kapatid? Pag mawala ba yung meron ka ngayon, wala ka na bang identity, kapatid? Ang problema kasi sa atin, mga kapatid, we attach yung value natin sa mga accomplishment natin. Grabe ito kasi siya achiever ito, successful ito, mataas ang value nito. Kapatid, your value, yung halaga mo, kapatid, hindi nakadepende sa mga valuables mo. Ulitin ko. Yung value mo, kapatid, yung halaga mo bilang isang tao, bilang anak ng Diyos, ay hindi yan nakadepende sa mga valuables mo.
Because your value depends kung paano ka pinapahalagahan ng ating Panginoon. Amen? Amen? Your value, kapatid, ay yung valuable na meron ka does not do anything with your value. Kasi, ibig sabihin ba nito, pag wala ka ng pera, wala ka na rin bang value? Ulitin ko. Ibig sabihin ba, kapatid, pag wala ka ng pera, wala ka ng value? Sa mata ng tao, pwede siguro. Di ba? Kasi alam natin, di ba? Alam natin pagka yung, kunyari meron tayong kaibigan na mapera. Di ba? Tapos wala ka namang naiambag pagkakain kayo. Sino yung nagdidesisyon? Yung may pera, di ba? Di ba? Yung may pera, kasi siya yung may pera. Ganon yung tao. Sa mata ng tao, maari, pag wala kang pera, wala kang value. Pero sa mata ng Diyos, hindi. Bakit? Makinig ka, kapatid. Because Jesus is saying, ngayon, sinasabi niya, you are worth dying for. Hindi, ulitin ko, hindi mo ba na-realize na mahalaga ka sa ating Panginoon? Bakit? Kasi namatay siya para sa'yo. Kasi kung hindi ka mahalaga sa Diyos, hindi yan mamamatay para sa'yo. Hindi niya ibibigay ang buhay niya para sa'yo kung hindi ka mahalaga. Jesus is saying, you are worth dying for, kapatid. Kaya huwag kang tumalikod sa Panginoon. Mahalaga ka sa Diyos. Huwag kang lumayo na sa Panginoon. Nandiyan ka na. Sabi ng Panginoon, you are worth dying for. You are worth dying for. Mahalaga ka sa Panginoon. Huwag ka nang umalis sa church. Huwag ka nang umalis sa church. You are worth dying for, sabi ng Panginoon. Kasi mahalaga ka sa Kanya. And then verse 18, Jesus said to him, sabi ng Panginoon doon sa the rich young ruler, sabi niya, why do you call me good? No one is good but one, that is God. Makinig tayo, mga kapatid. Makinig kayo, kapit kayo sa upuan ninyo. Para maunawaan natin ano yung ibig sabihin nito, mga kapatid. Sabi ni Jesus, no one is good. Let us be clear. Hindi sinasabi ng ating Panginoon dito na hindi siya good. Ulitin ko. Hindi sinasabi ng Panginoon dito na hindi siya good. Ang sinasabi ng Panginoon dito, nilalagay niya lang sa realization itong rich young ruler na ito na siya ay God, na siya ay Diyos. Kasi kung papansinin niyo ang tawag niya, teacher, di ba? Teacher. Di ba sabi niya, teacher, sabi niya? Teacher. Tapos sabi niya, why do you call me good? Sabi niya kasi good teacher, di ba? Doon sa unang verses. Pero no one is good, but one, that is God. So, sinasabi ng ating Panginoon dito sa rich young ruler na ito, na to think na He is God is not only a teacher. Kasi, ang akala kasi ng rich young ruler na ito, siya ay teacher alone. Kaya, Jesus is making this young ruler realize that He Himself is God because He is good. Nakuha natin yung verse na ito, mga kapatid. Kasi yung rich young ruler na ito, pumunta kay Jesus para humingi ng ano ba yung mga to-do list ko, ganyan, para makuha ko yung buhay na walang hanggan. Ano yung gagawin ko para mapunta ako sa langit? Diba? Kaya maari, itong rich young ruler na ito, marami na siyang nakita na miracle na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, lumuhod siya. Pero hindi niya in-address ang ating Panginoon as Lord, kundi teacher lamang. Kaya binigyan siya ng Panginoon ng hint. Nasabi niya, only God is good. Balikan natin para makuha natin. Sabi niya, no one is good but one. Sabi niya, and that is God. So nasabi ng Panginoon dito sa rich young ruler na only God is good. Tapos tinawag mo akong good. Therefore, ako ay God. Nakuha natin, mga kapatid.
para ma-recognize nitong rich young ruler na ito that Jesus is not just a teacher, He is God. Pero, ang nakakalungkot kaya sabi ko nga tragic hindi niya sinunod sa dulo ang ating Panginoon. In the end, sa kwento, no? Hindi niya sinunod ang ating Panginoon. Ang gusto lang niya, ano yung magagawa ko para makuha ko ang eternal life. Pero ayaw naman niya yung daan sa buhay na walang hanggan. Amen? So yun po yung kanyang hinahanap. That is the young ruler, what he longed for. Pangalawa na point, ano ngayon yung kulang niya? So sabi niya, okay sige. Sabi ng Panginoon sa natin, next slide. Bigyan kita ng, dito, sign natin. You know that, sabi ng Panginoon, you know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And sabi ng rich young ruler, Lord, lahat yan. Sabi niyan, nasunod ko na yan. Nung bata pa ako, nasunod ko na yan. Di ba? Eh di sana all, di ba? Nasunod niya pala lahat So sabi ng Panginoon, okay, sige. Itong mga commandments na ito, sabi niya, oo, nasunod ko na lahat yan, Lord. Sabi niya, ay, hindi Lord, di pala Lord. Nasunod ko na lahat yan. Sabi niya, nung bata pa nga ako, nasunod ko na yan Lahat na yan, ginawa ko since bata ako. So, itong itong rich young ruler na ito, ginawa niya yung tinatawag na self-moral licensing. Na ang ibig sabihin nito, yung tendency mo na gagamitin mo yung mga nakaraang magandang mga behavior mo para ma-overlook mo na ngayon yung maling ginagawa mo. So, ganun yung ginawa niya. Kaya sabi niya, bata pa ako. Kaya sinabi niya, bata pa ako, nagawa ko na yan. Nung tumanda ka kaya, nagawa mo ba yan? Di ba? So, sabi niya, ginawa ng young ruler na ito ay yung, parang siya sabi niya na, ito yung mga good works na ginawa ko in the past. Dati, nagpakain ako sa mahihirap, tumulong ako sa mga nangailangan. Kaya, yun yung sinabi niya. Kaya, ginamit niyang permission yung maginawa niya in the past to overlook yung kasalukuyang ginagawa niya. Kaya sabi niya, nagawa ko na lahat yan nung bata pa ako. Sabi niya. Kaya hinighlight niya yung kanyang good behavior. Pero notice po natin mga kapatid, kung talagang nagbabasa po talaga tayo, sabi niya, di ba, nasunod niya na ang lahat. Pero ano yung na-enumerate dyan na mga commandments, mga kapatid? Ano yung enumerate dyan? Yung commandment 10 hanggang commandment 10 lang, di ba? Nakalagay dyan, honor thy father and thy mother, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not covet, di ba? Sabi niya, oo, nagawa ko yan. Sabi niya. Pero kung napansin natin, yung pinag-usapan lang dyan, naka-highlight, yung commandment 5 hanggang 10. Nasaan yung 1 to 4? Sabi niya, lahat daw nagawa niya, di ba? Nasaan yung 1 to 4? Di ba ba? So, Jesus is testing him. Okay, sabi ng Panginoon, ginawa mo yan. Sige, ginawa mo yan. Pero, let us look kung ano yung response ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon na hindi naman niya na perfect yan. Kasi nga, yung enumerate lang dyan, commandment 5 to 10. Nasaan yung commandment 1 to 4? Tama, mga kapatid. Pero pansinin natin, alam ng Panginoon na sabihin lang natin sa language natin, nagsisinungaling o nagyayabang itong rich young ruler na ito. Kasi nagawa ko lahat yan since bata pa ako. Pero hindi naman lahat Nasaan yung 1 to 4 dyan? At dyan siya magpo-fail mamaya sa 1 to 4 na yan. Kaya, di ba? So, sabi ng Panginoon, ginawa mo lahat? Hindi naman lahat Pero tingnan natin kung ano yung naging tugon ng Panginoon doon sa rich young ruler sa verse 21. Na kahit na mga kapatid na alam ng Panginoon na nagyayabang lang siya, nagsisinungaling siya, hindi tama yung kanyang sinasabi. Tingnan natin kung paano siya trinato ng Panginoon. Grabe, no? Grabe itong na to, yung verse 21.
Despite na ganun yung naging behavior nung kausap niyang si rich young ruler. Sabi ng Panginoon, then Jesus looking at him, so tinignan niya, pagkatapos na sabihin nung rich young ruler, nagawa ko na lahat dyan, ganyan, since bata pa ako. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Sabi ng Lord, looking at him and then love him. And said to him, sabi niya, one thing ang kulang mo, go your way and sell whatever you have. So sabi nung, mag-online selling ka sa Lazada at sa TikTok. You sell and you will have treasure in heaven. Pag-usapan natin yung look na dyan. Ito yung tugon ng Panginoon, ha? I hope nasusundan po natin, mga kapatid. Sabi dyan, look. So, ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon na tinignan niya, hindi lang niya tinignan yung kabuuan na panlabas nung rich young ruler, na hindi niya tinignan yung status niya, hindi tinignan ni Jesus yung riches niya, na ang nakita talaga ng Panginoon sa kanya is yung mga possessions na nakaupo sa kanyang puso. Nakita ng Panginoon na yung master nitong rich young ruler na ito ay yung kanyang kayamanan. Kaya sinasabi dito ni Jesus Christ, mga kapatid, sayang itong batang ito. Mayaman, mabait, kasi sabi nga, sumusunod nga siya, di ba? Ang ganda ng puso. Kaya lang, distorted ang kanyang isipan. Kasi iniisip niya paano yung pumunta sa heaven by his performance. Sayang kasi ang alam niya ay ma-earn niya yung going to heaven. Amen? Notice, kahit na ganun yung pananaw itong rich young ruler na ito, sabi po sa verse natin, Jesus loved him. Wow. Jesus loved him, mga kapatid. So bago pa kinonfront ni Jesus, mahal na ni Jesus itong rich young ruler na ito. Bago pa in-expose ni Jesus yung katatayuan ng kanyang puso, mahal na ni Jesus itong rich young ruler na ito. Bago siya i-challenge ni Jesus Christ, mahal na ni Jesus Christ itong rich young ruler na ito. Kaya yung confrontation na ginawa ng ating Panginoon sa rich young ruler is an act of love. Yung confrontation na ginawa ng ating Panginoon sa rich young ruler is isang pamamaraan na pagpapakita ng pagmamahal. Amen? Minahal niya itong rich young ruler na ito despite sa kanyang ganong pag-iisip na akala niya makukuha niya, mapagtatrabahuhan niya yung eternal life. Kahit na ganon yung kanyang pag-iisip, minahal siya ng ating Panginoon. Itines siya ng ating Panginoon kasi magkakaroon talaga dito ng surgery. Surgery yung ooperahan, no? Kasi i-expose ng Panginoon yung humahad lang sa kanya para magtiwala sa Diyos. Kasi hindi niya alam eh. Kaya kailangan expose ng Panginoon sa kanya, kapatid. Kaya kapatid, ulitin ko yung kanina, yung confrontation itself is an act of love. Yung confrontation itself ay isang pamamaraan na pagpapakita ng pag-ibig. Kaya kapatid, makinig kayong lahat. Pagka nakatanggap tayo ng rebuke, is an act of love. Amen ba, mga kapatid? It is an act of love. Pag nirebuke ka, mahal ka. Amen? Tingnan mo yung prodigal son, yung story ng prodigal son. Yung love ng father, yun yung nagbigay ng motivation doon sa anak, sa alibughong anak para bumalik sa kanyang tatay. Di ba? Kasi na-realize kasi nung alibughong anak, yung prodigal son, yung tatay ko, pinapakain nga niya yung mga katulong namin ng masasarap eh. So, itong tatay ko, mapagmahal ito eh. Kaya,
bumalik siya. Kaya his love ng tatay doon sa prodigal son story, yun yung dahilan para bumalik yung anak. Ang sabi sa Bible, yung pag-ibig ng Diyos, yun yung nagmo-motivate para tayo ay mag-repent. Sabi dito, Jesus loved him. Sabi sa verse, Jesus loved him. See, mga kapatid, yung love, sasabihin ang katotohanan. Pero sa maayos at magalang na paraan. Amen. Sa sino dito yung alam mong may maling ginagawa, pero ayaw mo pa rin sabihan? Kasi baka ma-offend eh. Ha? Tayo pa naman mga Pilipino, ganun tayo. Pero I mean talaga mahirap eh. Mahirap talaga yung magsabi ng mali ng ibang tao. Di ba? Ang hirap talaga. Sabihin niyan, may muta ka. May muta ba ako? Wala. Buti ka pa meron. Di ba? So instead na sasabihin mo, sabihin mo na lang, wag na lang kaya. Baka mamaya ma-offend. Jesus, mahal ni Jesus, itong rich young ruler na ito, kahit nagkamali siya. Mahal niya ito to the point na sasabihin niya, itutuwid niya yung kanyang pagkakamali at sasabihin niya yung katotohanan. Kasi love does not ignore the wrong things. It exposes the wrong things, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay parang doktor. Gusto lang niyang tanggalin yung maliit na portion sa puso natin. Kasi pag hindi mo tinanggal yon, baka ma-infect yung buong pagkatao mo. Amen? Gusto ng Panginoon, 'di ba, sa mga doktor, yung portion lang ng infected area, yun lang yung tatanggalin. 'Di po ba? Pag may infection sa paa mo, buong paa ba tatanggalin? Hindi, 'di ba? Yung infection lang, 'di po ba? Kaya gusto ng Lord na tanggalin o tapyasin, ano yun? Yung pride mo. Minsan yung yabang mo. Minsan yung anger issue mo. Yung lust, yung mga pagnanasa. Painful siya, masakit siya mga kapatid. Pero kailangan para hindi ma-infect yung buong pagkatao mo. Tatanggalin yan ng Lord yung infected na part na yan para hindi yan kumalat. Bakit? Para makapag-function ka, kapatid. Kaya gumagawa ang Panginoon ng mga surgery sa bawat isa sa atin. Masakit ang surgery. Pero ito'y pagpapakita na mahal niya tayo. Kasi kailangan gawin ng Lord ito, mga kapatid, makinig kayo, para tayo maging effective at tayo ay mag-function according to His will. Amen? Kaya ang sabi doon, one thing you lack. Sabi niya. Next verse. Sabi ng Panginoon, ito yung kulang mo. One thing you lack. Ito yung kulang mo, sabi ng Panginoon. Hindi sinabi na, oy, 10 yung kulang mo, 100 yung kulang mo. Sabi niya, isa lang ang kulang mo kasi perfect ka nga, sabi niya ng Panginoon. Sabi niya, go. Go your way, sell whatever you have and give to the poor. Wow. Kailangan maunawaan natin itong verse na ito. Careful po tayo, mga kapatid. Sabi diyan, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me. Dapat careful po tayo dito pag interpret natin itong itong verse na ito. Question. Sabi niya kasi, benta mo lahat. Sabi niya, go your way, sell whatever you have and give to the poor. Siyempre pag binenta mo yun, wala ka na. Tama ba? Agree ba kayo doon, mga kapatid? So, ibig sabihin ba nun, galit si Jesus sa mayaman? Magandang katanungan yun, di ba? Ibig sabihin ba nun, si Jesus galit sa mayaman?
Of course not, kapatid. Bakit? Si Zacchaeus mayaman, di ba? Si Abraham mayaman, kaya nga nagkaroon sila ng naghati sila ni Lot kaya napunta si Lot doon sa doon sa Sodom, di ba? Kasi nga naghati din sila magkasya, hindi na magkasya yung ari-arian nilang kinuha nila sa Egypt. Pati yung mga servant nila nag-aaway na kaya kailangan nilang maghati. Si Abraham mayaman, si David mayaman, si Solomon mayaman, di po ba? So ibig sabihin ba noon, pag mayaman ka, masama ka na? Of course not, kapatid. Ibig sabihin noon na every Christian ba ay dapat maging mahirap kasi galit ang Diyos sa mayaman? Of course not. Kasi gusto ng Panginoon na tayo pagpalain. And I do believe. Ang issue lang kasi dito, mga kapatid, dito sa kwento na ito, hindi naman talaga yung kayamanan. Hindi naman talaga yung pera na meron siya. Ang issue talaga dito ay yung pera na dapat nakaupo sa kanyang wallet, yung pera na nakaupo dapat sa kanyang bulsa, hindi nakaupo doon sa umupo. Umupo doon sa kanyang puso. Yun yung problema doon. Hindi talaga yung kayamanan ang problema dito. Yung kayamanan na umupo sa kanyang puso. Yung kayamanan na nag-control sa kanya. Yun talaga ang issue dito, mga kapatid. Kaya there's nothing wrong sa pagyumaman ka if God allows it. Para marami kang ma-bless. Amen? Kasi God wants you to be a blessing. Nakuha natin yung ibig sabihin ng verse, mga kapatid. Hindi mo yung kailangan natin ibenta ang lahat para maging mahirap tayo. Para tayo ay close kay Lord. Hindi yon. Baka ibang Bible ang binabasa mo. Hindi yan ibig sabihin yan, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. It's true. Alam niyo, mga kapatid, hindi lang naman talaga si Satan ang kalaban ng Diyos, no? Sa buhay natin. Even money. Kasi sabi nga, the greatest enemy is not always Satan, it is the love of money. Money is not evil, pero is the love of money. Yun yung root of evil. Kasi gusto ng Lord na ma-bless tayo. Pero kung hindi pa, okay lang. Basta ang mahalaga, meron kang relationship sa ating Panginoon. So the question is, meron ka bang relationship sa ating Panginoon? Nga kahit okay, wala kang pera, pero meron kang relationship sa ating Panginoon. Huwag na huwag nating isipin na ay hindi ako blessed materially. Ibig sabihin wala na sa akin ang Diyos. No, mga kapatid. Don't ever think, mga kapatid, na pag may Diyos ka ay automatic mahirap ka. No. Eh pag ganun, paano tatakbo ang ministry? Tama? So sabi ng Panginoon dito sa rich young ruler, I hope nandyan pa kayo, mga kapatid. Sabi ng Panginoon dito sa rich young ruler, sabi niya, okay, sabi ng Lord, sige, nasunod mo yung 5 to 10 na yan. Pero paano yung number 1? Ano yung sabi sa number 1? Thou shall not have no other gods before me. Ano sa tingin natin yung God nito? Ano sa tingin natin, sino yung Diyos nito? Itong rich young ruler na ito. Sabi niya, oo nga, magaling ka nga sa 5 to 10. Na perfect mo nga yun. Pero bagsak ka naman sa 1 to 4. Wala din. Wala din, di ba? Kuha natin, mga kapatid. Bagsak siya doon sa 1 to 4. Sa number 1 pa lang, bagsak na siya. Kasi ang sabi ng Diyos, wala ka na dapat ibang Diyos maliban sa akin. Eh sino yung Diyos niya? Yung kanyang pera, yung kanyang wealth, yung kanyang reputation. So bagsak na siya. Amen? So, sabi po dyan, idols. Ayan, dito na tayo. Idols. Sabi ni Pastor Mark Driscoll, idols tend to be good thing that you have turned into God things which therefore become a bad thing. So yung mga mabubuting bagay daw, pagka ginawa mo itong idol, kahit na mabuti siya, magiging bad thing siya.
Nakuha natin mga kapatid. Magiging bad thing pala siya. So whatever you cannot surrender sa ating Panginoon, pagmamayari ka nun. Ano yung hindi mo maisuko sa Diyos? Bisyo? Fear? Addiction? May kinikim-kim kang galit? Kapatid, money is good, mga kapatid. Career is good, kapatid. Yung mga anak natin is good. Pero, pag sila yung naging ultimate natin, it becomes an idol. Diba? Basketball is good. Pero ngayon, pickleball is the best. Kasi yan ang uso ngayon, di ba? Pag pinagpalit mo yung habit mo sa pagsimba, that is your idol. Akala mo lang, hindi yun yung idol, yung habit mo. Anything na pinagpapalit mo sa ating Panginoon, that is your idol, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo kasi Satan, tricky yan. Sometimes, hindi naman kaagad-agad kasalanan yun eh. Yung pagiging busy sa karir, hindi naman kasalanan yun eh. Yung pagiging busy natin sa family natin, hindi naman kasalanan yun eh. Pero, yung laging busy, tapos wala ka ng time kay Lord, anong tawag doon? Nagpo-fall na yun sa idolatry. Sabi doon sa first command, you should know, should have no other gods maliban sa akin. Sabi doon. Yung habit natin, ano ba yung mga habit mo? Aring good yun. Pero pag nilalayo ka nun sa Panginoon, magiging idolatry yun. Diyan pa kayo, mga kapatid. Challenge question. Is there anything, meron ka bang pinapahalagahan more than sa pagsunod mo sa ating Panginoon? Is there anything you value, kapatid, more than obedience to Jesus Christ? Alam nyo ba, nung sinabi ng ating Panginoon, sell all your possession, sinabihan niya yung rich young ruler. Ano yung sagot ng rich young ruler? Sabi mo, side po natin, uy, nalungkot siya. Sabi dyan, oh, but he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Kaya sabi ko, tragic. Very sad. Hindi natin alam kung anong itsura ng sadness. Pero, naka-face to face na niya yung hinahanap niya. Naka-face to face na niya yung daan sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Pero, tumalikod pa siya. Tumalikod pa siya. Bakit? Kasi mahal niya yung kanyang kayamanan. He is very rich. Ayan. Baka hindi tayo makaka-relate. Kasi hindi naman tayo mayaman. Baka yabang lang ang meron tayo. Pero minsan, naubos yung yaman, yung yabang hindi pa. Pero mga kapatid, hindi ko alam kung talagang nabasa nyo na ito. Yung pag binasa mo kasi ito, kasi ang issue naman dito yung possession lang eh. 'Di ba? Yung possession lang na nakaupo sa kanyang puso eh. Pwede nating sabihin na bakit hindi na lang kaya niya binenta 'yon para nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. 'Di ba pwede nating sabihin yung pag binabasa parang, uy, dapat binenta na lang niya 'yan eh. Sayang. Binenta niya lang dapat yan, meron na siyang buhay na walang hanggan. Kasi hindi siya tumalikod sa Panginoon.
Pa pwede nating i-judge yung ano, yung rich young ruler, 'di ba? Oh, materialistic 'yan, 'di ba? Materialistic 'yan, 'di ba? Minsan may naririnig tayo, "Ay, materialistic 'yan." Pero teka lang, ikaw kaya pag binigyan ka ng 10 million, pag hinihin ng Lord yun, madali lang ba ibigay yung 10 million? Ah, pastor, wala. Hindi mahirap kasi wala naman akong 10 million. Di ba? Madali lang sabihin. This is the point, mga kapatid. Makinig po tayo. Madali lang sabihin, oh, sana binenta na lang niya yun eh. Mahina pala tong rich young ruler na ito. Madali lang, pag libo-libo lang pinag-uusapan. E paano kung million or billion? Madali pa. Mga kapatid. Nung sinabi ng Lord, give away your million, then come and follow me. Madali ba? Ilagay na natin ngayon sa ano natin, sa sarili natin, hindi na dun sa rich young ruler. Eh yung time mo nga, eh, hindi mo maibigay kay Lord eh. May million-million pa. Sige nga, kapatid, mag-isip ka ngayon. Eh, mapanisip, oh, dali-dali lang yan eh. Yung 30 minutes mo nga hindi mo maibigay kay Lord, maibigay mo pa kaya yung 10 million. Yung tithes mo nga, hindi mo maibigay kay Lord. Magkano lang yan? Wala nga 50,000. Diba? Wala nga 100,000. Ibibigay mo ba yan? Diba, parang dali lang sabihin, oh, materialistic kasi siya eh. Pero pag ikaw, check yourself. Huwag yung katabi mo, ikaw, check yourself. Time mo. Hirap ka nga eh. Paano pa kaya yung possession? Diyan pa kayo, mga kapatid. For this young ruler, mga kapatid, na to surrender niya, isusuko niya yung kanyang kari-arian, ay hindi lang financial ang maapektuhan sa kanya, kaya hirap siya. Message ay papunta na sa atin. Kasi pati yung kanyang social status, mawawala. The ruler will not simply lose his money. Mawawala yung kanyang social standing. Ah, hirap na siya. Diba? Mahirap na siya. Dati, pagka sa reunion, may dadalang lechon. Ngayon, wala nang dalang lechon. Wala nang ambag. Madali ba yon? Hindi. Kaya yung sa ring, mahirap husgahan. Yung rich young ruler, mga kapatid. Ha? Mahirap. Diba? Ano na wala sa kanya, hindi lang pera, social standing. Pati yung honor sa family. Wala na kasi wala na siya eh. Hindi na siya gagalangin. Wala na siyang protection sa darating na mga paghihirap. Wala na siyang security. At wala na siyang religious prestige. Ay, kawawa siya. Wala na. Kawawa na siya. Lahat yan mawawala. Maghihirap na siya. Diba? Maglalakad na siya. Dati naka-luxury car siya. Ito yung mangyayari sa kanya, hindi lang pera mawawala. Mawawala ang lahat sa kanya. Kaya nahirapan siyang ibigay yon. Kaya anong ginawa niya? He turned back to Jesus. So ngayon, challenge question. Ano kaya yung hinihingi ng Lord sa iyo na hirap mong ibigay at isuko sa Kanya? Diba? Yung rich young Lord, lahat ng meron siya, ikaw, kapatid. Hindi yaman ang hinihingi ng Lord sa iyo. Ano yung hinihingi ng Lord sa iyo? Na hirap kang ibigay at isuko sa Kanya.
ko yun kasi sabi niya, whatever your heart clings to and relies upon, that is really your God. Kaya, be careful, mga kapatid. Pag sinabi natin na, dali lang, idol niya yun eh, yung kayamanan niya eh. Maaari hindi tayong mayaman. Pero ano yung isang bagay na nagiging idol na rin natin? Kasi nagiging dahilan siya para hindi ka magsimba. Naging dahilan siya para hindi ka umattend ng Bible study. Naging dahilan siya para hindi ka sumama sa mga mission. Naging dahilan siya para hindi ka manalangin. Maaari hindi ka kagaya ng rich young ruler. Pero ano yung hinihingi ng Lord sa iyo ngayon, kapatid? Saan ba ang puso mo nakaangkla, kapatid? Sa mga habit mo ba? Sa YouTube ba? Sa mga social media ba? Sa pamilya mo ba? Sa karir mo ba? Ano ba ang laman ng puso mo pag binuksan ng Panginoon? Kung bubuksan ng Panginoon ang puso mo, sino kaya yung nandun, kapatid? Kasi sabi nga dyan, sa quote dyan, be careful. Kasi whatever consumes our heart and our mind, idol daw natin yun. Wow. Kaya mong mag-FB, mag-Facebook, kaya mong manood ng YouTube, kaya mong manood ng TikTok, kaya mong makipagkwentuhan sa kapitbahay mo ng 5 hours. Pero bakit pag nagbasa ka ng Bible, nahihilo ka? Paano ka hindi mahihilo pag nagbasa ka ng Bible? Kasi tapos ka na manood ng Netflix sa YouTube eh. Mahihilo ka talaga, pagod na yung mata mo. Paano ka magkakagana na magbasa ng Bible? Maghapon ka nakipagchismisan sa kapitbahay mo, ano yung nakuha mo? Napagod ka, di ba? Napag-usapan yung kapitbahay. Ito yung sukatan, mga kapatid, para malaman natin yung laman ng puso natin. Makinig ka. Makinig tayong lahat. Saan ka buhay? Ibig sabihin, pag may pinag-usapan, buhay na buhay ka. Doon mo malalaman kung saan ang puso mo. Di ba? Pag pera ang pinag-usapan, alive na alive ka. Buhay na buhay ka. Pero pag ang pinag-usapan yung verse, tamlay-tamlay, yun. Ganun. Pero pag pera ang pinag-usapan, gising na gising. Pag sports ang pinag-usapan, wow, buhay na buhay. Lalong-lalo na to. Pag yung kapitbahay ang pinag-usapan, wow, lahat aalamin. Buhay na buhay. Lalong-lalo na. Pag impeachment yung pinag-uusapan, buhay na buhay. Kaya malalaman mo na kaagad kung saan yung puso mo eh. At that moment, malalaman mo na kaagad kasi buhay na buhay ka doon pag ano yung pinag-uusapan. Imagine mo, kapatid, kung puro si God ang nasa puso mo, kung ang bukang bibig mo ang ating Panginoon. Halika, kwentuhan tayo. Kasi kukwento ko sa'yo yung ginawa ng Lord sa akin. Kasi sabi na, from the abundance of the heart, the mouth speak. Amen? Third point na tayo. Pasensya na kayo, mga kapatid. Mahaba talaga siya. Kasi maraming nire-reveal ang Panginoon sa bawat sa atin. At third point, mga kapatid, ay ano yung ino-offer ng Panginoon. May imbitasyon ang Panginoon sa bawat sa atin. Sabi niya, then Jesus looked around and said to his disciples,
how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. The disciples were astonished. And his words, but Jesus answered again and again, said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Sabi ng Lord, gusto mo ng eternal life. Kaya ang sinamba mo naman yung pera mo. Kaya ito yung offer ng Panginoon. So tapos na natin pag-usapan yung rich young ruler. Ito naman na ngayon, papunta na sa atin yung message. Hindi pastor, kanina pa ako tinatamaan. Praise God. Hindi niya sinabi dito na pag rich ka, ay hindi ka na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi lang dito, sa mga mayayaman, maraming kaagaw ang Lord sa kanila. Amen. Hindi ibig sabihin, rich yan, automatic yan, hindi na makapasok sa kaharian ng Diyos. Unfair naman nun. Ang sinasabi lang nito is, sa mga mayayaman kasi, busy kasi sila, marami silang kaagaw. Marami ang Lord na kaagaw sa kanilang puso. So ginamit ng Panginoon dito as illustration, yung biggest animal during that time, at saka yung pinakamaliit na butas. Gumamit ang Panginoon ng hyperbole dito. Hindi siya difficult, sabi ng Panginoon, pero imposible, sabi niya. Mahirap talaga. Hindi lang siya mahirap. Tingnan natin sa verse. Hindi, sabi niya, children, how hard. Hindi lang siya mahirap. Imposible na makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. Mahirap at saka imposible kasi ang thinking kasi nila during that time, sa Jewish culture mga kapatid, pagka ikaw ay mayaman, may favor ka na sa ating Panginoon. Wow, ang yaman niyan, may favor yan si God. Kaya iniisip ng mga disciples niya, teka lang, kung itong mayaman na ito, itong young rich ruler na ito, sabi ni Jesus Christ, hindi siya pupunta sa langit. Sabi nila, kung itong mayaman na ito, hindi pupunta sa langit, sino yung pupunta sa langit? Diba? Sino yung pupunta sa langit kung itong mayaman na to hindi nga makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kaya sabi doon sa verse 26, who then can be saved? Natin. Sabi, so yung mayaman na ito, hindi siya pupunta sa langit. Sino ngayon ang maliligtas? Sino ngayon ang pupunta sa langit? Kaya sabi ng Panginoon sa verse 27, but Jesus looked at them and said, with men, imposible talaga. But not with God, for with God, all things are possible. Sinasabi ng Panginoon dito, imposible talaga na makapasok ang tao sa langit by His works. Because it is by the grace of God, kaya tayo makapasok sa langit, not by works. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, imposible talaga itong rich young ruler na ito na makapunta sa langit kasi ang iniisip niya is by works. Kaya sabi ng mga, nagulat siya mga apostles kasi akala nila, pag mayaman ka, favored ka na, makapasok ka sa langit. Tapos, biglang sinabi ng Panginoon na, mahirap pumasok sa langit. Hindi lang siya mahirap. Imposible. Pero, sa tao, imposible. Kasi hindi natin kayang bayaran yung eternal life natin. Diba? Pero, with God, nothing is impossible. Amen? Kaya makita natin, yung istorya kanina, ang pinag-uusapan ay wealth. Ngayon, papunta na sa grace ng ating Panginoon. Ito pala yung daan. Yung ginawa ng ating Panginoon sa cross of Calvary para mapunta sa langit. Hindi pala yung ginawa ko o yung performance ko. Kaya itong kwento na to, nagkaroon ng shifting.
From human ability, di ba kanina yung ano, ito yung kailangan kong gawin, mga ano ko, para makapasok. Nagkaroon ng divine intervention para makapasok tayo. Yung human ability natin na hindi yan papasa sa ating Panginoon para mapunta tayo sa langit, kundi kailangan natin yung intervention ng Panginoon para tayo ay makapunta sa langit. Kaya nga bumaba ang ating Panginoon na matay sa cross of Calvary kasi hindi natin kayang bayaran sa ating performance para makapunta sa langit. Just like the rich young ruler. Kaya, yung achiever, kanina, naging pinag-usapan na ngayon, salvation. Yung achievement na pinag-usapan kanina, salvation niya. Salvation. Kaya, so it is impossible. Pag ang achievement mo ang gagamitin mapunta sa langit, it is impossible, sabi ng Panginoon. Pero by God, by the grace of God, it is possible na ikaw ay pumunta sa langit. So it is impossible to go to heaven without the grace of God. Diba? Mga kapatid, lapit na tayo. Sabi ni St. Augustine, sabi niya, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until you rest on us." Mga kapatid, makinig kayo. Sabi ko kanina, sayang, 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 sayang yung rich young ruler. Nandun naka face to face na niya eh. Ikaw din kapatid, sayang, nandiyan ka na sa church eh. Huwag ka nang lumayo. Kasi, ang sasabi dyan ni St. Augustine, until wala kang connection sa ating Panginoon, kulang ka pa din. Empty ka pa rin. Kasi, only having a relationship with God can fill your heart, can fill your emptiness. Yung mga bagay dito sa mundo, iiwanan ka lang niyan na empty, kapatid. Kaya ang imbitasyon ng Panginoon ngayon, kapatid, pag wala ka pang relationship sa Kanya, start a relationship. Huwag ka nang lumayo. Please, maawa ka sa sarili mo. At kung meron ka namang relationship, maging tapat ka hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. And be careful, mga kapatid, sa mga idols na pwede tayong ilayo sa Diyos na hindi natin namamalayan. So dito, meron tayo mga, sabi pala ni Elizabeth Elliot, the Christian life is a process of God breaking our idols one by one. Sa ating lahat, bitawan natin yung mga idols natin in our hearts one by one. Let us fight the good fight of faith, mga kapatid, in prayer, in word, and in fellowship. At we may love and serve God and God alone, mga kapatid. Ito yung mga modern idols natin. Ito tayo magtatapos, mga kapatid. Ito tayo magtatapos. Modern idols natin, mga kapatid. Lahat ito, mga kapatid, kaagaw ng Lord yan sa pagsamba natin sa Kanya. Yung possessions. Kasi nakadepende ka na dito kaysa sa ating Panginoon. Nilagak mo na lahat ng oras mo dyan. Wala ka ng oras sa Panginoon. Sa prosperity. Kahit anong paraan, basta magkapera, gagawin mo na. So, idol mo na yun. Pleasure. Ayaw mo nang lumabas sa comfort zone mo kasi saya naman dito. Dito na ako, tulog-tulog lang. Diba? Pleasure. Praise. Minsan, mali yung dahilan natin kung bakit tayo nagsiserve. Gusto natin ng applause. Person, other people, or your family. Let's be careful with the family. And totoo naman yan, based din sa experience ko, na pwede din maging idol yung family natin. Kasi meron, I think ni-testify ko na dati ito, na meron kaming nakayuan dito na pinapili siya ng kanyang asawa.
Ako ba, kanyang asawa, o yung pag-attend niya ng BS? And that friend or yung mga inayuan namin na yon, pinili niya yung kanyang asawa. So anything na ilalayo ka sa ating Panginoon, that becomes your idol. And just want to add for the family, ito yung hamon ko sa inyong lahat, sa ating lahat. Oo, mahal natin yung pamilya natin. That's true. At hindi naman sinasabi ng Bible na bitawan mo yung family mo. Hindi mo suportan yung family. Hindi ganun yung sinasabi ng Bible. Let's be clear on that. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, pag ako ay mas lalo mong mamahalin, sigurado ako na mas mamahalin mo pa yung pamilya mo because your family is your first ministry. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo and let's pray. Let's pray, mga kapatid. May imbitasyon ang Panginoon sa bawat isa sa atin. I just felt na parang nalulungkot ako kasi before recording this message, may nasib akong text na yung mga kapatiran ay unti-unti na nalalamig sa Panginoon. And nalungkot talaga ako. Kasi sayang eh. Sayang. Nandiyan ka na eh. Tapos aalis ka pa. Sayang. Hindi ko man alam kung ano yung mga dahilan. Bakit nanghihina? Bakit lumalayo yung mga ibang kapatid? Hindi ko rin minamaliit yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Pero sayang eh. Sayang, nandiyan ka na eh. Just like yung message ng Lord sa atin. Sayang yung rich young ruler na yon. Naka face to face na niya eh. Chance na niya yun para makuha yung kanyang hinahanap eh. Pero tumalikod pa rin siya. Mga kapatid. Sayang. Ganon din tayo mga kapatid. Lahat naman nandito ngayon. I'm speaking as your pastor. Sayang. Sayang kung aalis ka pa, kapatid. Huwag ka nang lumayo. Oo, lahat naman meron tayong mga pinagdadaanan. Pero kasama yan kasi sa process natin. Kasama yan sa proseso natin, mga kapatid. Kagaya ng isang cellphone. Bago maging cellphone yan, dumaan sa proseso yan eh. Ganon din tayo, mga kapatid. Bago tayo maging sa gusto ng Panginoon para sa atin, kailangan natin dumaan sa proseso. Kaya sabi sa James chapter 1, di ba? Na mag-alak ka pag may pagsubok kasi may mabubuo sa'yo. May magbabago, may paghubog na gagawin ng Lord sa'yo. Kaya yung proseso na pinagdadaanan natin, huwag mong talikuran yan, kapatid. Bahagi yan ng buhay natin. Kasi kailangan tayong mahubog para pagdating ng susunod na pagsubok ay hindi na tayo mahina, hindi na tayo matatakutin. Kaya kailangan talaga mahubog, mga kapatid. Huwag natin talikuran yung proseso. At dahilan sa pagtalikod natin ng proseso, tatalikuran din natin ang ating Panginoon. Sayang. Sayang, kapatid. Isipin mo. Nasabi ng Panginoon sa kanya message, grabe yung pagpapahalaga niya sa iyo eh. Sa atin eh. Sabi nga niya, you're worth dying for. You're worth dying for. Kapatid.
Kaya ako namatay, naghihirap para sa iyo dahil mahalaga ka sa akin. Ha? God cares so much for you. Mahal ka ng Diyos. Sayang, huwag ka nang umalis. Huwag ka nang umalis. Huwag ka nang sumuko, nandiyan ka na eh. Ang ating Panginoon, sabi niya, you're worth dying for. He went to the cross for the forgiveness of your sins and for your salvation. He died for you kasi mahalaga ka sa Kanya. Kaya hinihingi ng Lord sa'yo, sa bawat sa atin, no, yung isang bagay na sa tingin mo nagiging hadlang para hindi ka intimate sa ating Panginoon. Bakit ka natatakot na isuko ito? Dahil ito ba ay source ng joy mo? Ayaw mong isuko ito dahil source ng strength mo? Dahil dito nang gagaling yung social standing mo? Dito nasusukat yung value mo? Dito ang source ng power mo? Natatakot ka na bitawan ito? Fear says, sabi ng takot, what if mawawalan ako ng kaligayahan kapag sinuko to? Pero ang sabi ng faith, mga kapatid, kahit na mawala yan, Jesus is enough. Paano kung yung message ng Lord ganun din? Ang confrontation na ginawa ng Panginoon dun sa rich young ruler, ay kinoconfront ka rin ng ating Panginoon. And God is speaking to you with love. Sabi dun, surrender your idols. Yung mga bagay na mauubos sa oras mo at tira-tira na lang ay binibigay mo sa ating Panginoon. Wala kang oras sa prayer life mo. Kahit yung pagsimba sa church, hirap ka. Sabi ng Lord, you are worth dying for. You are worth fighting for. Sabi ng ating Panginoon. Kaya huwag kang sumuko. Huwag kang tumalikod kagaya nung rich young ruler. Surrender your idols, mga kapatid. Amen? Hanapan po natin si Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat o God sa pagmamahal mo sa amin. Lord, hindi ko man lahat nakikita yung mga nangyayari. Hindi ko man lahat nakikita yung mga pinagdadaanan din ng church. Pero, I believe na mahal mo kami. Sinabi mo, we are worth dying for. Mahalaga kami sa inyo. Lord, tinataas ko ang church. Tinataas ko ang bawat isa sa inyo. Kung marami kaming pagkukulang, kung marami din akong pagkukulang, Lord, patawad. Patawad. Mahapag kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Huwag niyo pong hayaan na lamunin kami ng mga alalahanin namin.
Huwag niyo pong hayaan na lamunin kami ng mga pagsubok sa buhay. Huwag niyo pong hayaan na lamunin kami ng mga kahirapan sa buhay. Huwag niyo pong hayaan na lamunin kami ng mga distractions sa buhay. Salamat sa mensahe mo na pinapaalala mo sa amin na despite sa mga nararanasan ng bawat isa sa amin, sinasabi mo sa amin na mahalaga kami sa inyo, that we are worth dying for, that we are worth fighting for. Thank you. Thank you for that love, Pinoon. At yun lang yung aming motivation na kahit mahirap yung buhay, kahit maraming gulo, kahit maraming pagsubok, kami po ay magpapatuloy. Nabigyan mo kami ng lakas na lumaban araw-araw, Panginoon. Huwag mo hayaan na kami ay masilo ng kaaway. Huwag mo hayaan na kami po ay mabitag sa kasalanan, mahulog sa kasalanan. Pagkus bigyan mo kami ng puso na tapat hanggang sa iyong pagbabalik. Puso na hanggang tanggapin ang ma-rebuke sa iyong message. Puso na hanggang tanggapin yung mga pinapagawa mo sa amin. Puso na hanggang sundin, na bitawan yung mga idols namin, O God. At inaamin namin na kami po ay nag-i-struggle, nabitawan po ito. Pero sa iyong biyaya at habag, Lord, tutulungan mo po kami. Salamat. Salamat, O God, for communicating to us your love sa umagang ito. Na patuloy mong pinapadama na kami po ay mahalaga, na kami po ay worth fighting for and worth dying for. At nawa, Panginoon, bilang tugon sa napaka importanteng mensahe mo sa bawat isa sa amin. Thank you. At nawa yung buhay na ito na binigay mo sa amin, itong buhay na to na patuloy mong binabago, pahintulutan mo na magamit po ito to glorify you alone, Panginoon. Hindi man kami maging perfect servant mo. Marami man kami mga pagkukulang sa aming paglilingkod. Salamat dahil minahal mo pa rin kami. Salamat dahil pinupunuan mo ang lahat ng aming pagkukulang. Salamat that you love us, Lord. Thank you. Thank you very much. Patuloy kong tinataas yung mga kapatid, Panginoon, na kung saan meron silang mga kanya-kanya mga pinagdadaanan sa oras na ito. May mga kanya-kanya mga balakid para sila ay makapagsamba, makadalo sa mga Bible studies namin. May mahadlang sa kanilang pananalangin sa pagbabasa ng kanilang Bible. I just pray, O God, na basagin mo ito. Because in your name, there is power, O God. In your name, there is healing. In your name, there is freedom. Ng bawat isa, Panginoon, ay makalaya sa anumang mga addictions, sa anumang kaguluhan, sa anumang karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat sa pagpapagaling mo, sa comfort mo, sa bawat isa na may mga nararamdaman, may mga pinagdadaanan. Salamat sa haplos ng pagmamahal. Salamat sa yakap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kailanman, hindi ka nagkulang. Kailanman, hindi ka nagpabaya sa bawat isa sa amin. Nasa mga likod ng mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, meron ka magandang panukala. At ang panukalang yun ay mahubog yung pagkatao namin habang hinihintay ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tuloy na ikaw ang mapurihan, matakila, maluwalhati. And this is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Can we raise our hands, ating Panginoon, mga kapatid? Sa ating Diyos na kailanman hindi nagkulang, kailanman hindi nagpabaya. Sa ating Diyos na tapat, makapangyarihan,
Sa ating Diyos nagsabi that we are worth dying for. Sumakanya ang pinakamataas na papurit pagsamba. Patuloy na bibigyan ng Panginoon ng bawat isa ng lakas para makapagpatuloy sa inyong takbuhin bilang tagasunod ng ating Panginoon. Bibigyan kayo ng Panginoon ng isang puso na tapat upang muli hanggang sa kanyang pagbabalik ay hindi tatalikod ang bawat isa. Bagkus ang bawat isa ay susunod sa kanyang kalooban at sa kanyang sinasabi at sa kanyang mga nais. Bigyan kayo ng Panginoon ng isang matatag at malakas na pananampalataya upang sa bawat pagharap ninyo sa mahamon ng buhay, hindi kayo matitinag, hindi kayo mabubuwal, at hindi kayo tatalikod sa Kanya. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sumainyo ang patuloy na pag-iingat, kapayapaan at kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay kanyang sinaselyuhan sa kanyang makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless everyone, and mahal tayo ng ating Panginoon at mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Kaya just keep on going, mga kapatid. Laban lang. Sabi nga sa Bisaya, padayon lang, because God is good and faithful. Amen po. God bless po everyone.